Okay, good morning po. Sa ngalan po ng ating ginagawa ng mga awit na ito, ang kanyang binabanggit na ginagawa niya sa verse 1. And then verse 2, the singer describing his action. Ano itong describe natin? Kanyang ilalarawan. Tama. Ang kanyang ginagawa sa verse 1. Verse 3 po, dahil apat lamang po ito, verse 3, nakalagay po dyan kung bakit po siya gumawa ng ganoong action. Kung bakit niya ginagawa ang verse 1, nandyan po sa verse 3 and 4. Okay, yan po. Magpapatuloy na po tayo. Let me read. Verse 1. Unto thee, lift I up mine eyes. Nandiyan na ba sa aking likod ito? Nasa likuran ko ba? Wala pa. Unto thee, I lift up my eyes. O thou that dwellest in heaven. Verse 2. Behold, as the eyes of the servants look unto the hand of the masters, and as the eyes of the maiden unto the hands of the mistress, so our eyes wait upon our God, until that have mercy upon us. Verse 3, have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us, for we are exceedingly filled with contempt. Verse 4, our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud. Huhugutin na po natin yung laman po ng kanta. Nasa verse, ano po tayo? Verse 3. Have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us. Yan po yung gustong mangyari ng mga awit. Kung bakit ang kanyang mata ay nasa kalangitan. Dahil ang gusto niya ay, hindi nyo naman yan? Wala pa? Sa bagay, nandito naman ako. Ang sinasabi niya ay, maawa ka sa amin. O Panginoon, maawa ka sa amin. Madalas po naman na ang salitang ito ay totoong ginagamit din natin sa ating Diyos. I don't know kung nagagamit natin ito sa Diyos. Baka mas madalas nagagamit natin ito sa ating kapwa-tao. Baka mas madalas sa ating kapwa-tao natin ito ginagamit. Yung pakiusap mo, pakiusap. O bukas, araw ng pakiusap na. No? Tapos na yung have mercy on us. Baka nakuha po natin yung kanilang awa. Magpapatuloy po tayo. Let's continue. Ang awiting ito isang panawagan mula sa lupa patungong kalangitan. Amen. This song across. Sinong hindi ka nakakalimot mo sa science? Meron tayong tinatawag na Milky Way. Ano? Naglakbay ang awiting ito bilang isang panalangin doon sa kalawakan. Mula sa daigdig, alam naman natin ang daigdig, nakahandusay na ito sa wickedness. Wickedness, kasamaan. Bagsak ang buong daigdig. Ayon po sa John chapter 5. 1 John chapter 5. 1 John po yan.
bumagsak ang daigdig sa wickedness, sa kasamaan. At mula dito sa daigdig na ito ay pumailan lang ang awitin na ito. At ito ang direction niya ay sa langit. Verse 1. Let me read it. Unto thee lift up, I lift up mine eyes. Yung kanyang mata, pataas. O thou that dwelleth in the heavens. Naka-address po ang awitin ito doon sa kalangitan. Amen po? Doon sa kabanal-banalang lugar. Alam kasi ng mga awit, nung pinapag-aralan ko ito, alam ng mga awit na wala dito sa sulok ng daigdig ang kanyang pag-asa. Kahit yung kanyang strength, kahit yung kanyang wisdom, yung kanyang ways, yung kanyang mga paraan. Alam niyang hindi ito sapat para yung gusto niyang awa na mapasa kanya. Kahit gobyerno dito sa daigdig sa panahon niya ay alam niyang hindi ito maibibigay ng sino man. Kaya ang kanyang tuon ay sa kalangitan. Yan po ang mga awit na kanyang sinasabi. Walang makapagbibigay lunas sa kanyang hiling, kundi yung doon sa kalangitan lamang. Kaya ang kanyang mata ay nandoon sa kalangitan. Ang isang nilalang na katulad niya ay katulad din natin na nangangailangan. At humihiling siya. Itong nilalang na ito ay humihiling doon sa lumalang sa kanya. Tama ba tayo? Hindi siya humihiling doon sa kapwa niya nilalang, kundi humihiling siya doon sa lumalang sa kanya. Sapagkat ang ultimately, na alam niya makapagbibigay sa kanya. Kaya ang sinasabi niya ay, maawa ka sa aking Panginoon. Maawa ka sa aming Panginoon. O Panginoon, maawa ka. Pagka inulit mo ang dalawang salitang ito, nangangahulugang tunay kang nangangailangan ka. Have mercy on us, O Lord. Have mercy on us. Pastor, pang-pang-aas ng pastor. Pang-pang-aas. Sige lang, oo. Sige. Ang awa ng Diyos ang kanyang pinakamimiti. Alam niyo bakit, brethren? Ito ang pinakamalaki yung tinatawag nating avenue, yung malaking daan para ma-save ka doon sa gusto mo sa Diyos. Kung kagalingan man, bakit hindi tayo humiling ng awa sa Diyos? Amen? Malaking daan nito, yung awa ng Diyos, malaking daan para yung kung anong gusto mo sa buhay mo, baka sakali lang, maawa ang Diyos sa atin. Maaaring makapagbigay yan kung may karamdaman po tayo. Pagka kasi may awa ka, nakapagbibigay ka ng pagpapatawad. Amen. Nakapagbibigay ka ng chances sa isang tao. Higit sa lahat sa Diyos. Makikita po natin dito kung bakit ang singer o ang mga awit na ito ay inaawit niya ang awiting ito. Kinukuha niya ang attention ng kalangitan. Amen? The singers calling the attention of the heavenlies. Hindi ang daigdig na ito kumukuha ng attention ng mga awit, kundi doon sa kalangitan. Na sana ang kalangitan ay magbuhos ng awa. Walang iba ang Diyos. Tignan natin kung bakit ang mga awit na ito ay maawa ka sa amin. O Panginoon, maawa ka sa amin. Gusto niya ang awa ng Diyos.
hindi awa ng tao. Dahil meron siyang ang kalagayan nila ay hindi pangkaraniwang kalagayan. They are facing a perilous situation in their lives. Una, ang spiritual nilang kalagayan. Nakaharap sila sa hindi pangkaraniwang kalagayan. Kaya kung maaari lamang sana'y makuha nila agad ang awa ng Diyos. Ipinakita ng mga awit kung anong kalagayan meron sila. Ito ay mapanganib na kalagayan. Let me read. Verse 1. Unto thee lift up, I lift up my eyes, O thou that dwellest in heavens. Behold, dinidescribe niya ito, as the eyes of the servants. Pakikuha na lang po ito, iharap na lang po niyo. Behold, as the eyes of the servant look unto the hands of the masters, and as the eyes of the maiden of the hand of the mistress, so our eyes wait upon the Lord our God, until that He may have mercy upon us. Hindi yan titigil hanggang hindi dumarating yung awa mula sa kalangitan. Have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us. Ito yung reasons. For we are exceedingly filled with contempt. Ang mga awit at ang ibang katulad niyang mananampalataya sa Diyos ay lubhang nakakarap sila, punong-puno sila ng katampalasanan. Kasip kayuhan sa kanilang buhay. Have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us. For we are exceedingly filled with contempt. Ang kanilang kaluluwa. Verse 4. For our soul is exceedingly filled with scorning of those that are at ease, and with contempt of the proud. Mas sigit na napapagod ang mga kaluluwa ng tao kaysa sa katawan ng tao. Yan lagi ang ating iniisip. At napakaraming mga tao, brethren, ang pagod na pagod. Kahit mayaman, kahit nasa isang mataas na kalagayan sa gobyerno, kahit kilalang tao, hindi yan sapat para makapagpahinga ang kaluluwa ng tao. Alam natin yan. Punong-puno ng mga awit kasama ang mga ibang mananampalataya sa panahon na yan. Dahil nasa panganib ang kanilang kalagayan. Bakit, Pastor? Sapagkat may mga taong mapapanganib. Sila yung mga mayayabang na tao. Sila yung walang magawang mabuting bagay. Kung hindi yung bang mangliba. Punong-puno na sila ng panliliba. Ang mga taong ito. Pagka nakasama ka naman kasi ng isang taong mayabang, mapagmataas, talagang mapapagod ka naman. Ikaw na mababa ang loob. Kung makakasama mo ang isang taong mapagtungayaw, yung bang may sakit na uyaw, sana all marites. Naririnig ko yan, sana daw o lahat marites. Kung nakasumpong kayo, dahil nandyan lamang ang mga taong ito, nasa mga pagitan ng mga mananampalataya, sa mga trabaho, sa pribado, at sa government, nandyan po yung mga taong ito. Wala silang ibang pakay kundi sirain ang kanilang kapwa-tao. Ang mga mayayabang na tao. Punong-puno sila ng hindi maayos na mga salita. Yung sinasabi kong, for we are exceedingly filled with contempt, verse 3, and our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are easy, and with the contempt of the proud. Nandyan lamang ang mga mayayabang na mapagtaas na yan. Dahil minimikhi nila yung kanilang hinihintay na matagal na awa ng Diyos. Dahil ang kanilang spiritual na pagsampa at pagsisilbi sa Diyos ay nasa panganib. Ang mga katulad ng mga ito na mapagtungayan,
ay totoong mapanganib sa ating mga paglilingkod. Sila ay mga tinik sa daan ng katwiran. Walang ibang iniisip kundi sirain ang mga matutuwid. Mapapahamak ang sinuman pagka ang mga taong ito ay nakahalubilo sa mga matutuwid. Mayayabang ng mga tao. Alam niyo kasi pagka mayabang isang tao, ito yung mga taong nagbibigay. Yes. Nagbibigay din ang mga taong ito. Pero, ang layunin niya ay itaas ang kanilang sarili at sisirain yung mga nasa baba. Ang sinasabi nga ng Panginoon, let me read. Sinabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 9 verse 13, ang mga religious group na ito, walang iba ang mga Pharisees. Ang sinasabi nila sa Panginoong Jesus, bakit ka nakikihalubilo sa mga makasalanan? Bakit ka nakahalubilo sa mga hindi ligtas? Ang sabi ni Jesus sa kanila sa Matthew 9 verse 13, hindi ko nais ang handog, kundi awa ang gusto ko. Awa ang gusto ko, hindi handog. Ang mga religious group na ito, na katulad ng mga Pharisees, ay hindi pa uhuli sa pagkakandog, pagbibigay. Ngunit wala silang awa sa kanilang kapwa-tao. Pero sinasabi ni Jesus, awa ang gusto ko, hindi yung pagbibigay niyo. Dahil may mga taong mapagbigay, pero pagkatapos magbigay, babanggitin niya yung kasiraan mo na binigyan kanya. Pagka ganyan ang ugali natin, isa ka dito sa mga pagtungayan ng tao. Pagkatapos mong tumulong, babanggitin mo sa isang tao na kinulungan ko sila kasi ganito amamutin sister, kasi iniiwasan nila. Tapos ako pa naman ngayon ang tatakbuhan. Talaga namang hindi ko ganyan ang tunay na may awa. Nagmamayabang ang mga ganitong tao. Sila yung mga pagtungayan. Ganito ang mga Pharisee na mga mayayabang na tao ang mga ito. Lilikha ng mga salitang mapanira sa kanilang kapwa-tao. Pero ang sinasabi niya ay awa ang gusto ko, hindi handog. Pwede tayong magbigay na wala tayong awa. Ngunit ang sarap na itinutulak tayo no gumawa ng mabuti dahil maawain tayo. Wala nang sinti pa ang ginagawa natin mabuti kung ang umaalalay ay kahambugan. Hindi ang tayo ay naaawa sa ating kapwa-tao. Ay sinasabi nga ng mga awit, maawa ka sa amin, o Panginoon, maawa ka sa amin. Nangalalaman ng mga awit na doon lamang sa awa ng Diyos ay maprotektahan sila ng Diyos doon sa mga ganitong kalagayan. Doon lang sa awa ng Diyos, doon sila maliligtas. At doon sa awa ng Diyos, doon lamang sila mabibigyan ng pagkakataon to overcome this kind of situation. Wala nang iba. Kaya nga tumatawag siya. Dahil ang pagtatagumpay na gusto nila doon sa kanilang kalagayan na hindi pangkaraniwan ay doon sa awa lamang ng Diyos. Tignan nga natin, brethren, kung paano, kasi nandito nakasulat din sa kanyang awit, kung paano niya makukuha yung awa ng Diyos. Dahil, alam niyo, brethren, hindi lahat ng humihingi ng awa ay nakakatanggap ng awa. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 9, 15, ito'y sinalita ng Diyos kay Moses.
Naaawa ako doon sa mga gusto kong kaawaan. Yung gusto niya. Kung ayaw ka niya, paano na yan? Ang sabi ng Diyos kay Moses, ako'y naaawa doon sa mga aking kinaaawaan. Pagka binuklat mo ang salitang ito, hindi lahat ng tumatanggap o hindi lahat tumatanggap ng awa. Yung mga taong humihingi ng awa. Pero ang sabi ng mga awit, 123, kung paano niya itina-challenge ang Diyos na mapaulanan siya ng grasya, ng awa ng Diyos. Let me read. Unto thee lift up, I lift up my eyes, O thou that dwellest in the heaven. Behold, as the eyes of the servant look unto the hand of the masters, and as the eyes of the maiden unto the hand of her mistress, so our eyes wait upon the Lord our God until that He have mercy upon us. Alam nyo kasi pagka ikaw ay servant, pagka servant ka, tinitignan mo kung ano yung sign ng amo, kung ano, lalapit ka ba o meron kang pupuntahan, magbibigay ka ng water o kahit ano, tinitignan noong trabahador yung kanyang matay nakatutok doon sa kanyang amo. Katulad din yung babae doon sa kanyang among na babae. Nag-serve sila tuloy-tuloy. Ang laman ng mga awit ay hanggang sa inawit niya ito'y nagsisilbi pa rin sila sa Diyos. At patuloy na ang kanyang tiwala sa Diyos ay nandoon. Hindi nakukuha madalas ng mga mananampalataya at ng ibang tao yung awa na gusto nila because they are not serving God in spirit and truth. Hindi sila nagsisilbi. Kung may pagsisilbi man, ay nakaraan na. Iniiwasang pagsilbihan ng Diyos. Kaya yung tutok niya ay wala doon. Pero ang mga awit, ito'y nakatutok doon sa kalangitan. At malakas ang kanyang loob dahil still, they are serving the living God, the God of Israel. Naghihintay at naghihintay kung ano ang sasabihin ng kanilang among doon. Amen? Ganyan ang kanyang panghimok doon sa hinihintay niya. Mercy ng Diyos. Nagpapatuloy ang kanyang tiwala sa Diyos. At nagpapatuloy ang kanyang paghihintay. Naghihintay po ito. Kaya nga nakatutok siya doon. Naghihintay, katulad ng maidens, katulad ng servant na lalaki, naghihintay siya doon sa kanyang amo kung ano yung sasabihin niya. As a servant unto the hands of their masters. As the maidens also. They are waiting the signs of their masters. Tayo, anong i-wait natin? Hindi naman tayo nagsisilbi. Siya, nagtitiwala na yung awa na gusto niya para sa kanyang sarili, ang gusto niya para sa kanyang sambahayan, ay nasa kakayanan ng kanyang amo. Amen. Tayo ay yung kakayanan ng Diyos. Sukat niya na hindi sapat ito at ito. Ang kasapatan ng kanyang hinihiling ay nandoon. Sapagkat ang awa ay nasa kalangitan. Yan sinasabi ng awit, 86 po ng awit, ang awa ay nandun sa kalangitan. Mamaya po, baka sakaling maibigay ko po ito. Behold, as the eyes of the servant look unto the hand of their masters, and as the eyes of the maiden unto the hand of their mistress, so our eyes wait upon the Lord our God. Maghintay kayo doon sa awa ng Diyos. Pagka hindi tayo nakapaghintay, mapapahamak tayo doon sa ating mga hakbang. Gagawa na ba tayo ng mga hakbang? Ilalagay ba natin sa ating kamay ang batas? Kung napakatagal ang hustisya, maghintay tayo sa Diyos. Amen. Katulad ng sinasabi ng mga awit, naghihintay sila na ibaba ng Diyos ang kanyang awa. They are waiting.
So our eyes wait upon the Lord our God. Hanggang sa ibigay niya ang ating. Kina-challenge niya yung kapwa mananampalataya. So our eyes wait upon the Lord our God until that He have mercy on us. Hindi lang siya kundi lahat sa mga naghihintay doon sa awa ng Diyos. Kaya ang dumadagundong na parambitan ng mga awit, have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us. Yan ang tunog ng kanyang awit. Sinasabi ng Panginoong Jesus doon sa chapter 5, if I'm not mistaken, verse 7, napakapalad ang mga maawain sapagkat kaaawaan sila ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay maawain. Pero ang gusto nila ay humakot ng awa. Pero ang gusto ng Diyos, ang mga pasado na may bibigyan ng awa ay ang maawain. At ang unang matatanggap mo dyan, ang spiritual na kalagayan. Amen? Yung malaya kang nagsisilbi sa Diyos na banal. Maaari pong magpakakuha tayo ng napakaraming mga kayamanan, napakaraming mga kapangyarihan, kalwalhatian. Ngunit sa spiritual na bagay, hindi ganun po kadali. Ang kinaawaan ng Diyos ay ang mga naaawa din. Blessed are those merciful. O the Lord be merciful to these people. Practicein natin ang maawa tayo. Kung ang awa natin ay dyan lang sa kubkuban, ang tawag doon kasi doon kung dyan lang sa palibot ng ating sambahayan, ang awa na yan ay peke. Ang awa na dapat na sa atin, kahit hindi natin kapamilya, kahit hindi natin kapuso, o dalawang istasyon na yan, kapamilya, kapuso, ano pa yung iba? Kasungo, kasubsob. Kahit hindi natin kaano-ano, ay puno ang awa sa atin sa puso. At pagdating ng panahon na nangangailangan tayo ng awa mula sa Diyos, hindi mag-aatubili ang Diyos. God is willing and ready to pour out His mercy upon us. Amen? Pero pagka wala tayong awa, wala. Ang awa ay nagbibigay ng pag-asa. Ang awa ay nagbibigay ng tagumpay. Ang awa ay nagbibigay ng kalayaan. Ito ang gusto. Para mapalaya sila doon sa mga taong manlulupig sa kanilang pagitan. Kaya pagka dumating yung mga ganitong pagkakataon, pangyayari, kahit hindi katulad ng pangyayari nito, ang awiting ito ay totoong may natutunan tayo na kailangang ma-overcome natin ang mga ganitong uri ng sitwasyon na hindi mabuti. O anumang uring sitwasyon ito, ihanda ninyo ang inyong sarili. Masakit, itong hindi kasi magkakapareho yung bigat ng ating mga nararanasan. Pero ano man po yan, yung awa ng Diyos ang kailangan natin. Hilingin mo sa Diyos na maawa ang Diyos sa'yo dahil iba ang panunod mo talaga mali. Ure, the religion mo, ure, pero may katoy, sa balit ang panunod mo talaga. Ang mo bebeano nga itudo ka pa, pang! Ada jaya, limlim mo. Oo. Humingi ka ng awa sa Diyos. Dahil hindi tama ang takbo ng isip natin kahit may relihiyon tayo. Sana maawa ang Diyos sa atin. Maawa ang Diyos sa ating pamilya. Amen? Yan, hilingin natin yan. Kahit ibang pangyayari ang nasa atin, kailangan nating bigkasin. Yung Panginoon, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin.
Dahil mapakanib naman po talaga, ang tayo ay nabubuhay, ang humaharap sa yung mga hamon sa buhay na wala talaga enough to face this kind of situation. Hindi sapat. Kahit na parunong tayong tao. Nababalitaan nyo na mayayaman, marunong. Pero pagdating sa mga bagay ng sa Diyos, ay tumataob sila. Kailangang malampasan natin ito na hindi tayo talo. Napakapangit na lalampas ang mga pangyayaring ito, natalo tayo. Kailangang lalampas ito, tayo ang panalo. Palalampasin mo yan, lalampas din yan, totoo yan. Pero pagka lumampas, tiyakin mo lang na panalo ka. Huwag na natin takbuhan yan, harapin na lang po natin kung ano man. Basta tumawag na tayo sa Diyos, tawag tayo ng tawag. Katulad ng 2 bulan, sabi, Son of David, have mercy on us. O, ano bang gusto nyong maibigay ko? Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Maawa ka sa amin. Naniniwala kami. O di namulat ang kanilang mata. Naging normal pong tao sila dahil nakakakita po sila. Sige lang po. Tumawag po tayo sa Diyos. Malay natin. Hindi naman natin alam na sasagutin tayo ng Diyos. Malay natin na maawa ang Diyos sa atin. Kaya ang awit na ito, pinag-iingat tayo na sa mga tao na nasa ating paligid, hindi lahat ng tao na nasa ating paligid ay totoo. Lalo na bukas, meron tayong ikukukit sa mga kakandidato natin. Hindi naman natin tiyak kung lahat ng nagalaman na kanya, handa ka ito lilipatan, handa ka ito didilpatan o lilipatan. Hindi. Mag-ingat-ingat lang po tayo. Dahil sabi ko nga kay yung ating kapitan, nung siya, napakadaling magbago ang isip ng tao, kapitan. Oo ngayon, pero mamaya lang wala na. So, ayun sabi ko sa kanya. Basta wag lang tayong kagad-agad magtiwala. Mag-ingat-ingat lamang. At kahit malaki ang naitutulong ng isang tao, ingat-ingat pa rin. Amen? Dahil hindi natin alam kung ano talaga yung kanilang mga bagay. Hanggang papatunayan mo, tapat pala ang tao ito. Kung hindi pa natin sila kilala, mas mabuti kung makilala natin sila ng lubusan. Dahil ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pagsamba sa Diyos ay nalalagay sa panganib. Salamat po. At natapos din po natin. Ugalihin natin, Hebrews chapter 4 verse 6 hanggang 16, tumawag tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay napaka-maawaing Diyos. Let us pray. Magpapatuloy po kami, O Diyos, na sasamba at maglilingkod po sa iyo. Dahil totoo po na dahil sa iyong awa, kami ay naligtas. Dahil po sa iyong awa, nakapagpapatuloy po kami naglilingkod. At dahil sa iyong awa, may kabanalan kami hawak. At lumalakad po kami sa katuwiran. O Diyos, marami pang mga bagay na kailangan namin dito sa daigdig na ito. At ang awa mo ang kailangan po namin sa gabi at araw. Maawa ka sa amin, O Diyos, dahil marami kami mga bagay na hindi kayang gawin. Ang dami namin mga kahinaan. Hindi ka ba naaawa sa amin? Maawa ka sa amin, O Diyos, sapagkat kami ay tumatawag po sa iyo. Nasa iyong kamay ang aming tagumpay habang kami po ay nabubuhay. Sa ngalan ni Jesus.